Matanong na rin kita, Totoy, kailan mo huling nakausap si Atong Ang? The last, kausap ko siya nung nagmamakawa na siya sa akin. Nag-siya sa akin na parang 7 days ago. Nagtitik siya sa akin na mag-usap daw kami sa isang hotel. Ayusin na namin at hirap na daw sa kalagayan niya. At yun ang last namin pag-usap. About 7 days tapos, ago. Pinky. At nandun, nasa iyo pa itong text na to na nagmamakaawa siya gaya ng sinasabi mo. Nandito sa akin. Hindi niya pwede isinungaling na sa akin. Gusto mo basahin ko para mayroon kang idea. Okay naman po, basta wala ho sanang mga mura, no? Hindi na, okay na, basta at least sinabi ko. At sige, go ahead. Totoy, sige, go ahead. Para malaman nyo, pinapapatay niya ako sa halagang 50 million. Para alam ng lahat na kaya ako naglakas loob ng ganito. Sabi ko nga sa sarili ko, aanhin ko yung pira kung mapatay naman ako at mawalan ng hustisya ang mga kamag-anak ng mga missing sabungero. Palalim na ng palalim ang investigasyon sa mga nawawalang sabungero, ang bilyonaryong si Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto. Suspect na sa kaso, nakaladkad na rin ang 3 mambabatas sa kaso ng missing sabungero na isang senador at 2 congressman, kabilang na dyan ang isang grupo ng pulis at ilang malalaking tao. Sinimula na rin ang paghahanap sa mga nawawalang sabungero na itinapon umano sa Taal Lake. Ayon sa latest update na kanilang ibinigay, tila may pag-asa pa umano na ma-recover ang ilang buto ng mga missing sabungero. Dahil dyan at matapos na masangkot ang pangalan ni Gretchen Barreto at Atong Ang, naispata naman ng ilang netizens ang dalawa sa airport na tila patakas na umano rito sa Pilipinas. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Dito naman sa iyo, Mr. Butsinonog, may sinasabi si Mr. Atong Ang kanina na nagsinungaling ka daw. Na small time, na wala kang kinalaman sa isabong, pero yun pala, nanalo kayo ng malaki. Ilang milyon yun. Kasama ka doon sa grupo na yun. Ano masasabi mo? Una po sa lahat, Your Honor, marireview naman po natin yung first hearing na umatin ako. Hindi ko po dinideny, nakakilala ko si Julius. Pero ang tanong po sa akin doon, yung relevant nung nangyari kay Julius Habilio sa team ko, kung bakit po parati nilang in-insist na si Julius daw po ang financer nung laban namin sa Manila Arena. Sinabi ko rin po sa committee na yun, nung first hearing, hindi po relevant sa amin si Julius Habilio. Pangalawa, yung 2 kapatid po ni Julius Habilio, yun po ang hindi ko kilala. Yung magkakapatid po na yan, miyembro po yan ng WPC. Wala po akong sinasabi doon na hindi ko kilala si Julius. Isa-isahin lang po natin, Your Honor. Yeah, totoo yun. Sinabi ko lang, yung sinabi ni Atong Ang, na sinungaling ka daw, na umiiwas ka na ay hindi ka daw involved sa sabong, yung pala may-ari kang farm. Pero alam ko, as I can recall, inamin mo naman na may Your Honor, wala po. Hindi ko po dinideny na ako farm owner. Hindi ko po dinideny na kakilala ko si Julius. Napaka-premature naman po sabihin kung hindi ko kilala. Isang barangay lang po kami. Pangalawa, yung sinasabi po ni Mr. Ang, Your Honor, na marami yung kilalang politiko. Totoo po yun. 19 to 20 years nagtrabaho po ako sa isang politiko as a VIP security. At matagal na rin po akong farm owner. Wala pa po ang mga isabong. Yan na po talaga ang hobby ko. Pag-alaga ng manok, maglaban, magpa-finance. Okay, maraming salamat. Sinabi mo naman yan, last hearing, di ba? So ano nang yun, ang balita sa anak mo? Wala pa rin. Diretso lang po yung Honor sana yung kay RV para malinawan tayo lang. Ano? Yung kay RV po. Yes, go ahead. Si paring Jojo, si Mr. Sexton, kumpare ko po buo yan. Yung anak ko po sa kasal, yung anak niya. Kaya napunta po si RV sa kanya.
Nakiusap siya sa akin kung pwedeng mahiram yung isang tao ko. Ang tao ko po, hindi si RB, yung kapatid niya. Sabi ko, ito subukan ko kausapin. Sabi ng kapatid niya, boss, wag na ako. Alam mo, Kwan, mahirap maintindihan yung Kwan mo, yung dahil sa mask mo eh. Pasensya ka, Your Honor, medyo nag-iingat lang ho. Gaganitin ko na lang, Your Honor. Oh, yan. Mas marinig ka. Sige. Yan po si RB. Huwag ka mag-alala, hindi ka akusado dito, ha? Baka takot ka mag-cover-cover kayo. Hindi ka akusado dito, resource person ka namin. Nag-iingat lang po ako, Your Honor. Tsaka complainant ka dahil anak mo nawawala hanggang ngayon. So, hindi ka namin ipapasubo. Kaya lang, hindi ma-record dito ang sinasabi mo dahil nga sa cover. Okay, yan, medyo klaro na. Tuloy. So, tutuloy ko po yung kay RB. Kaya po siya na napunta kay Parang Jojo. Ni-request din po ni Parang Jojo na makakuha ng tao dahil kulang siya sa tao. So, sabi ni RB, sabi ng kapatid ni RB, boss, yung kapatid ko na lang po, medyo intindi din sa pagmamanok. Kaya dinala ko po si RB Parang Jojo section. Okay. Hindi po siya ang tao ko. Ang tao ko po, yung kapatid niya. Para malinaw lang po. Okay. Yun lang. So maraming salamat. Ha? Thank you. Salamat po, Your Honor. Salamat. Balikan kita sa ADG. Next update. Anong next na kaso mo? Sir, we also have an update with regard to the case number 8 being investigated by the CIDG, and we would like to announce another breakthrough in our investigation, and this is in connection with the case of Ricardo Lasco. Lasco. Yes, sir, a master agent of Isabong, who was kidnapped by more or less 10 armed men at his residence in San Pablo City in Laguna on August 30, 2021. At least 4 witnesses who were present during the incident positively identified suspects responsible in this case. The identified suspects are policemen. Sino? Ano mga pangalan? They are formerly assigned at the Provincial Intelligence Branch of Laguna Police Provincial Office based in Santa Cruz, Laguna. And the witnesses initially identified 5 suspects through the photographs of the suspects presented to them by the CIDG in coordination with the PRO Calabarzon. Hold muna sandali. Kumsek, sana yung mga witness dito, yung asawa ni Lasco at saka yung mga mother, papaupuin mo, paalisin mo na yung itong Indon Brothers. Paalisin mo na yun sila. Tapos, pati yan si alias RV. Okay ka na? Thank you, ha? Yung unang Salamat po. mga babae. Sino ang identified ninyo na chief ng PIB that time? Sir, based on our research, we have identified during that time, the head of the Provincial Intelligence Branch was Lieutenant Colonel Avelino. Abilino? Yes, sir, Avelino. Is he around? Ipatawag nyo? Si Colonel Abilino?
Okay, sige, continue. Abilino, dito ka. Continue, General Cruz. With your update. So now, right now, sir, our investigators are now consolidating the sworn statements of our witnesses and other pieces of evidence for the preparation of the filing of appropriate cases against the identified suspects before the Department of Justice. Thank you. So, andito yung pamilya ni Lasco. Si The partner po, Princess. Yung kasama niyo, Sila po yung mga kasama namin sa bahay nung pinasok yung bahay namin August 30, 2021. mother ka ni Princess, ikaw, kapatid, ha? Kapatid po. Kapatid ni Princess, Pinsan po. pinsan ni Princess. Andon kayo nung dinukot si Lasco sa loob ng bahay niyo. Yes po, Your Honor. At, sige, mag-swear muna kayo, mag-oath muna kayo. I would like to acknowledge the presence of Senator Coco Pimentel online. Thank you for joining us, Senator Coco. Sige. Please stand up and raise your right hand. Yung mga hindi pa ho nag-swear. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you. Please take your seat. Noong nangyaring dinukot yung ano ang first name ni Lasco? Ang tawag po sa kanya, John Lasco. John Opo, John Lasco doon sa bahay. Andun kayong apat. Yes po, bali 8 kami nandun. Lahat puro babae po. Puro babae. Yes po. 8. Yes. Ito ba yung insidente na sinabi mo na pati alkansya mo binit-bit ng mga Yes mga po. pumasok sa bahay? Opo. Anong nawawala sa inyo? Anong Mga dinala aside pinagap- kay Lasco? Aside kay John Lasco? Yung mga losses niyo doon? Para may binit-bit pa doon Alahas, mga bags, bolt. bolt. Opo. Anong laman ng bolt? Pero po, Your Honor. Pera. Yes po, yung mga alahas niya po. For the record, si John Lasco ay isang Isa pong master agent master agent and ng incorporator po ng online ng WPC. WPC, Yes po. Online Sabong. Okay. So, nung nandun kayo, anong nangyari? Pwede mo ma-relate sa amin? Anong nangyari? Monday, August 30, nagsabi po siya na papunta na siya ng Manila kasi po, umuwi lang yun ng San Pablo weekend. Friday, Saturday, Sunday dahil may farm siya sa San Pablo. Farm po ng mga manok na nag-aalaga po siya. Passion niya yan. Pag uwi naman po niya, first Mondays to Fridays, dito po siya, ahente po siya ng lupa, real estate. Broker po sila ng kapatid niya. Dito. Then, Monday, nung nagsabi siya, niyaya niya po ako mag-withdraw sa bank, sa BDO. After po no, nagpunta na sa palengke, at magluluto po yun ng breakfast. Tapos, pag uwi po namin, automatic yung gate habang bumubukas. Pagbaba namin ng sasakyan, actually kasama ko po yung pinsan ko that time sa loob ng sasakyan. Ako, yung baby ko na 2 years old, at siya po. Habang nandun daw po ako sa nagwi-withdraw, naka-hazard siya, may tumatawag na po, sabi ng pinsan ko, sa phone. Kaya lang, hindi niya daw sinasagot. Hawak na lang yung baby ko, hinihintay lang po nila ako. Then, pag uwi po namin, pagpasok namin ng gate sa bahay, siya ang unang bumaba, umupo siya dun sa may garage po. Maglalaro siya kasi that time po is may laban, may entry siya ng manok sa Santa Cruz. Kaya po walang tao, walang driver. Yung mga tao niya sa farm nandun po. So after po noon, habang naglalaro, habang pumwesto na siya, hawak niya phone niya, bumaba po ako, may nagpasukan na ng mga tao. NBI kami. May warrant ka.
Sabi ko, napatingin po akong ganyan. Tapos sabi niya, wala po akong kasalanan. Nagtaas agad siya. Pinapasok po kami sa loob. Pagpasok po namin sa loob, pinasasan siya. Then sabi sa akin, may kaso yan, estafa, large-scale estafa. No bail, sabi po nung mga pumasok. Nagbababa po ng mas yung isa, I'm not sure kung bakit. Basta inaayos niya po siguro. Kaya nakatingin lang po ako, sabi nung mama ko, nakatulala lang daw ako na siya lang kinakausap ko. Wala po. Sa totoo lang po. Yung iba pa nga po may utang sa amin. Paano po kami magkakautang ng million daw po? Tapos yung iba na pong mga tao pumapasok na, eto po yung pinsan ko, inalalayan pa siya sa sasakyan po. Ano yung nababa siya? Late siyang bumaba po. Ano mga suot nila? Naka-uniforme, naka-civilian? Naka-black po, may mga naka-shorts. May ibang naka-shorts na hindi ko alam po, nakuha lang sa kanto yung iba na mga... Okay. Pero yung pong mga ilang tao na nakaharap sa akin is mga tindig, talagang kita mo na mga leader, not sure. Basta po ang sinasabi is, wag kayong magulo, nakakahiya sa mga kapitbahay kasi ano po, may kaso yan, baka makaano sa kapitbahay. Ngayon sabi ko, Pakilala nila si NBI po sir. NBI. Yes po. Ayaw po nilang ibigay yung warrant, ginaganon lang. Wala po. Natutulala na po ako nun eh. Tapos sabi po nila, sabi ko, pwede po bang makahiram ng phone para matawagan ko po yung family? Makasunod po kami. Puntahan niyo sa Batangas. Nagsalita po ng Batangas. Nagulat kami. Nag-sync in po kasi lahat habang ano. Tapos bigla pong sinabi sa Manila, TAF. O sige, may iwan kaming mga tao dyan. Nagsalita pa po na ganun. Sabi ko, sige na po, hinabol ko pa po palabas. At kinato ko pa ang sasakyan dahil gusto ko nga makahiram ng phone or makasunod po kami sa police station kung may kaso nga po talaga, sir. Pero ito po, yung pinsan ko, may sabihin po siya kasi siya po yung inakay mismo nung pinababa. Sige, wala lang naman to. Sige, Miss Honey Lynn Sason. Go ahead. Nung nasa sasakyan po ako, nakita sina Ate Ses po, nasa loob na po ng bahay. Ako lang po naiwan doon sa sasakyan. Tapos nakita ko po yung ibang mga lalaki nakaitim na nandun pa po sa may pinto, dun sa may garahe po. Tapos po, yung driver seat po, yung pinto po niya bukas. Tapos nakita ko po sila, nung nakita nila ako na nagagano na po sila, na ang sabi po may tao pa sa loob. Nakita po nila ako sa sasakyan. Tapos po, nung nakita po ako, may isa po lalaki lumapit sa akin. Tapos sabi nga, bumaba ka na dyan, wala lang naman to. Manginahon pa po yung pagsabi niya sa akin nun. Tapos po, Sandali. Okay ba? Ano? Pwede ba tagalin mo yung ano? Mahirap, hindi masyado maintindihan. Ano yung sabi? Ano sinabi nung sinabing bumaba ka? sabi po nga na bumaba ka na dyan, wala lang naman to. Sabi na po sa akin. Wala naman to. Opo, ayun po ang sabi. Tapos po, sabi ko, sige po, ayusin ko lang po to. Kasi inaayos ko po yung laruan ng pamangkin ko. Tapos po, hindi ko po mabuksan yung sasakyan na paglabas. Sabi ko, pwede po pabukas. Pinagbubuksan niya pa po ako ng sasakyan. Tapos po, nung hindi po gumana yung pinto nung doon po niya ako pinadaan sa kabila. Sa kabila po na ako pinadaan. Tapos po, nung nasa pinto na po ako, tapos nakita ko po sila na nakaupo na sa sala, sa sopa. Tapos nakapalibot na yung mga lalaki. Tapos sabi sa akin yung nakatayo doon na ikaw, sino ka? Sabi sa akin. Sabi ko, napaganto po ako. Tapos sabi, ikaw, umupo ka dito. Sabi niya gano'n. Sa ko po, ako po, namigay pa po ako ng face mask sa kanila. Kasi po, yung mga kasama ko po sa bahay, wala pong face mask noon. Kasi po, yung pinsan ko po, si Ate Lynn po, positive po siya that time. Tapos po, nakita ko po, ba't po nasa sala? Positive po yun. Kaya po ako po, namigay pa po ako ng face mask. Para lang po, concern ko lang din po dun sa may pamangkin po kasi ako, mga bata pa po yun eh. Tapos po, nung kakaupo ko lang po ng sasakyan, may isang lalaki umano sa na, ikaw, early ka dito. Pinapasok na po ako sa kwarto. Tapos po, nung pagpasok ko po sa kwarto, nakita ko po sila na
kalat-kalat na po yung loob ng kwarto, yung mga ano po sa nakalatag na po sa higaan, kinukuha po nila. Tapos po yung isa pong lalaki, pinadiretso niya po ako dun sa may lagayan ng bolt. Sabi niya po sa akin, ikaw buksan mo to. Buksan ko daw po yung bolt. Pero hindi ko na po alam yung password. Tapos po, hindi ko pinipilit na po sa akin na pabuksan niyo, pero hindi ko po talaga alam yung password. Tapos yun po, lumabas na po ako nun. Tapos dinala na lang po nila yung bolt. Binitbit yung buong Opo, binitbit po. Gaano kalaki? Mga ganito, usong-usong pa nga po sila nun eh, paglabas ng kwarto. Ha? Usong-usong pa po. Ano? Usong-usong. Parang tulong-tulong po sila pagbuhat. Ilan sila nagbubuhat? 3 po. Makilala mo yung nagbuhat ng gold? Makikilala mo? Makikilala ko po dito kung sino po yung nagpapasok sa kanong kwarto. Nakilala mo? Opo. Andito ngayon sa Opo. loob ng session hall? Opo. Ituro mo nga kung sino. Sino? Huwag ka mag-alala. Paano dito? Turo mo. Saan dyan? Ang pangalan? Si Mr. Roy Navarrete po. Navarrete. Sir. Ikaw si Navarrete. Yes, sir. Ano sasabi mo? Sir, wala po ako dun. Naka-duty po kami dun, sir. Ha? Sa Laguna po. Wala po kami dun sa San Pablo po noong time na yun po. Hindi basta-basta kung ito, babae ito ha, powerless ito, mag-akusa sa isang pulis, nandito pa sa harap ng maraming tao. Hindi ito basta-basta, basta sabihin ko lang sa'yo na powerless itong tao na ito, hindi ito pwedeng i-coach, hindi ito pwedeng turuan. So, nandoon ka, wala ka? Yes, Your Honor. Wala po ako dun po, yes, Your Honor. May mga ebidensya po ako, Your Honor, na nag-iikot po kami sa checkpoint kasi po... Kung kayo yun, kayo yung involved doon, kaya siguro hindi nag-responde yung tawag ng police assistance doon sa San Pablo Police Station, hindi nagre-react yung mga police doon dahil nga kayo yung nandoon. No, sir. Ano? Your Honor. Uy, Nasaan ka uli? Mr. Navarrete? Saan ka nandun ng mga oras na yun? Anong date? Sir, nag-ikot po kami sa mga checkpoint po sa Lumban. May mga, po kami picture po kami dito, sir, na magpapatunay po na nasa Lumbang kami, sir. Check lang siya anong mga time na yon. Kasi may... Anong oras? Anong araw uli nangyari yun? Exact date, Miss... Malayo po yung area, sir. Doon sa San Pablo, doon sa... Sandali lang. Linawin na natin mabuti, ha? Miss Sanilyn, anong araw yon? August 30 po. August 30. 30, 2021. Opo. Okay. Anong oras? Mga 9 po. Mga 10. Mga 10 ng umaga. Inabot po ng 10 na po. Around 10 o'clock ng umaga. Opo. Okay. August 30, around 10 ng umaga. Nasaan ka, Mr. Navarrete? Base po dito po, nasa Magdalena po kami. Nag-ikot po sa mga checkpoint po, namimicture po. Bakit? Bakit base dyan? Bakit ka dapat magbase sa binibigyan ng abogado mo? Bakit hindi ka na magsasagot ng diretso kung saan ka na panahon na yun? Yes, sir. Medyo yung time na yung pumalikan mo, malayo na, sir. Dapat mag-rely ako dun sa kung saan ako sa base sa cellphone ko, sir. Kasi hindi ko naman memorize sa tagal nun, sir, eh. Your Honor. Sige, sir. Go ahead. Okay. I'm pretty sure General Carlos or General Cruz will be able to verify all these. Diba? Time, anong assignment, bakit siya nandun? Yes, Your Honor, we can check the actual detail of the Patrolman Navarrete. But right now, sir, I don't have the detail order of Patrolman Navarrete during that time.
Eh, kasi kami dito sa Senado, veterano kami sa mga tinatanong eh. Pag may sumagot sa amin ng diretso, eh malamang totoo sinasabi. Pero pag sinagot kami ng tumingin sa kung saan at sinabing based to dito sa ano, ito talagang medyo magdududa po kami. Ito po Sige, po yung kapatid ko, tuloy sir, mo. na pinasok nila may COVID that time. Kaya tiningnan niya rin yung mga pumasok sa kwarto. Ikaw yun? Ako po yung naka-quarantine nung araw na yun. Kapatid po ako ni Princess Montañez. Okay. So, identify mo rin ito. Kwento ko lang po yung nangyari. Ha? Yung pong nangyari. Yung nangyari. Opo. Tulog po ako ng araw na yon. Nagising po ako. May nagsisigawan na po sa sala. Akala ko po, nagtatalo po yung mag-asawa, si Boss John po at saka si ate. Tapos sabi ko, ano kaya yun? Tapos maya-maya po, tumayo na ako. Narinig ko po parang ibang boses na po. Sabi niya, may ano ka, may kaso ka. Tapos bubuksan ko na po yung pintuan. Bigla pong may pumasok pong dalawang lalaki. Tapos po, namukhaan ko po yung isa doon. Namukhaan. Opo. Andito ngayon. Opo. Ituro mo kung sino. Si Roy Nabarit po. Nabarite. Opo, Nabarit. So, dalawa na kayo nagtuturo kay Nabarite na pumasok doon sa bahay niyo. Ikaw, Ma'am Montañez. Mama ni Ces at saka ni Ili. Mami. Opo. Right. Ako din po kasi tinawag niya po ako. Tapos tinanong niya po kung kaano-ano po ako ni John Lasco. Sabi ko, manugang ko po siya. Tapos tinanong niya ako, ano ka ba dito? Sabi ko, ako po ay kasambahay lamang. Hindi ko po sinabi na ako ang mother nila. Basta sabi, tapos tinanong niya po ako, pwede ba buksan mo yung vault? Sabi ko, hindi ko po alam yung password. Ang nakakaalam po ay ang secretary niya. Tapos sabi, pinaturo niya sa akin yung vault. Sabi ko, hindi ko nga po alam. Sino? Sino yung niya? Roy, si Mr. Roy Baronet. Nabarite. Opo. Pinapaturo niya yung vault, pinabubuksan niya po sa akin. Tapos? Sabi ko, hindi ko po alam yung password. Tapos? Namukhaan ko po din yung mata niya. Ha? Yung mata niya po at taas niya. So, apat kayo nag-identify dito Opo, kay Nabarite. Yung pong pamangkin ko, siya din po yung kumuha sa akin. Yung pong lalaking yan. Ito po yung magkasamang Kami po ang magkasama ng pinapasok dun sa pamangkin ko, master's pinapasok bedroom. po kami sa kwarto. Nakakapagtaka lang po, alam nila lahat ng kukunin sa bahay. Grabe, inuna po nila yung kwarto namin. Paano po? As in, lahat ng gamit doon. Yung mga pictures po na talagang grabe yung Ultimo pong baboy, talagang sinaksak nila. lahat po ng gamit namin, 8 kami sa bahay, kinuha kahit yung mga wallet ko po, yung mga pera doon na nakasingit. IDs, lahat walang itinira sa amin. Bag ko po, kinuha din nila. Mga ID ko. Doon po nila lahat nilagay yung cellphone sa bag ko. 10 cellphone po yun, sir. Diyos ko, halos idinamay pa po na yung tao. Roy Nabarite. Hindi ko po alam. Yes, sir. Ito, apat na babae ito nag-identify sa'yo. Yes, sir. Ikaw pumasok doon sa bahay nila. Kinuha ninyo yung si John Lasco. Tapos kanina, yung dalawang magkapatid din, ikaw rin tinuturo. What a coincidence. Ano tingin mo? Makukumbinsi mo pa kaya ako? Yes, sir. Ha? Makukumbinsi mo pa kaya ako na wala kang kinalaman dito? Na, Yes. ito, sipalit na kaso ito, ha? Ikaw tinuturo ng apat. Tapos yung kanina, dalawa magkapatid na yung kinasuhan nyo ng drugs, ikaw rin ang tinuturo. Grabe naman coincidence yan. Ano ranggo mo? Patrolman, sir. Patrolman. Ilang years ka ng patrolman? Seven, sir. 10 years. 7, sir. 7. 7. Yes, sir. So, anong assignment mo since graduate ka sa pagka-police?
Intelligence, sir. Puro intelligence na ang trabaho mo. Yes, sir. Since after recruit training mo, intelligence ka agad. No, sir, mobile driver muna, sir. Mga Mobile? Yes, sir. Tapos intelligence na. Yes, sir. So matagal ka, 7 years ka intelligence. No, sir, mga around 5 years, sir, mga ganun. Hindi siya recruit. Si IDJ. Yes, Your Honor, sir. Nabablanko na ako. Sige sir, i-take charge. Yeah. General Cruz, Yes, Your Honor. in the light of 6 testimonies, what do you plan to do? Sir, right now, as I have said a while ago, that we have taken the statements of, or sworn statements of these witnesses, and we are preparing to file the appropriate case before the DOJ. And of course, we are still gathering more evidence, physical or circumstantial evidence, to support the testimonies of these witnesses. I have talked to the Chief PNP a while ago before he left for national importanteng meeting niya. But anyway, ang action taken daw niya to this PIB people, ilipat niya sa Camp Crame. That's according to him, to be available for further investigation ng CIDG. Yan ang sabi niya. You cannot, hindi mo man sila pwedeng arestuhin ngayon dahil nga matagal na nangyari yun. Di ba? Hindi mo na pwedeng inquest yan. So regular filing ang gagawin nyo. Yes. So ilan yung na-file nyo? Ilan yung papailan yung kaso? Ilan ang akusado sa pinalyo sa DOJ? Sir, for this case, sir, we have not yet filed a case because we are still considered. Okay, yung isang case, yung case number... Eight suspects, sir. The Manila Arena case, we have filed... so ito, wala pa kayo na-file na kaso dito? Yes, sir. Probably this coming days. So wala pa? Yes, sir. Okay, sige, ano pang masishare niyo sa amin? Isa lang na-identify ninyo? Itong si Navarrete lang. Actually po, nagsalita din po ako doon na yung warrant, nagbigay ng warrant. Lahat po kami, alam namin yung shape, kasi nagbababa po siya ng shape, yung katawan. Kaya po, na-identify namin is, nung pinakita sa amin yung picture, is si Paghangaan po. Paghangaan? Saan si Paghangaan? Tumayo nga. Tumayo nga. Anong ginawa niya? Lahat po kami kasi na nagbigay ng pictures. No. Wala pong alinlangan na tinuro namin. Tinuro niyo siya? Opo. Pinakita ko rin po doon sa kasama naming minor sa bahay. Ganon din po. Gusto ko lang din po na after 7 months, ngayon po, makapagsalita siya at para lang po marinig din namin dahil siya lang may tao po doon nagsasalita na leader. Yun yung tingin namin. So, kasi sa taas, sa shape, sa katawan, gusto ko lang din po makapagsalita din po siya, Senator. Opo. Yes po. Paghangaan, umupo ka. Ilang years ka ng police? 12 years, sir. Ha? 12 years po. 12 years, sir. 12 years? Yes, sir. Anong ranggo mo ngayon? PSSG, sir. Staff Sergeant, sir. Staff Sergeant. Yes, sir. Police Staff Sergeant. 12 years. Matagal ka na sa intelligence? Palipat-lipat, sir. Minsan mobile driver, minsan intelligence, sir. Ilang years ka na dyan sa PIB? Almost 1.5 years, sir.
1.5 years. Yes, sir. Thank you. Paano mo na-remember? Paano mo ano mo siya Nung na-identify? nag-report po ako sa police, Ha? nung nag-report po ako sa police sa San Pablo, Okay? nandun po sa police report na sinabi ko po na mamumukhaan ko that time kasi medyo, ngayon sinabi ko po dun yung shape, kasi po nagbababa ng mask kung nagbigla po kasi magsisikin sa'yo pag bigla mong nakita yung tao, tulad po ni Honey, nag-ano sa kanya. Tapos, nung pinakita nga po sa akin pictures, na ituro ko. Tapos, nung pinakita ko sa kanila, lahat sila kinabahan. Kahit po yung kapatid ko umiiyak. Kaya po, sabi ko, ba't pare-pareho kami? Ngayon gusto po namin makita in person. Talaga. At magsalita rin po siya. Kung marirecall pa po namin yun. Ano ba lang sinabi niya? Anong sinabi niya na warrant? Opo. Pakita? Ano yung sinabi? Yan, ginaganan lang po niya yung warrant. Sabi niya, may warrant kami, NBI kami. Okay, Mr. Chairman. Ano pangalan nila, Mr. Paghangaan, sir. Parganan? Paghangaan. po. Paghangaan, okay, Staff Sergeant Paghangaan. Nasaan ka August 30? Then, Sir, noong August 30, 21, sir, nag-deliver po ako ng sabon, sir, sa Pila, Laguna. Meron po ako dito ang katunayan ng resibo, sir. Mga oras ng conversation namin, sir, sa text. Ng oras ay tumatama, sir, sa August 30, sir, 2021, 9:16 a.m., sir. Nag-deliver po ako ng sabon sa Pila, Laguna. Detergent powder po. Andito po yung cellphone ko, sir. Hindi ko po binubura conversation namin nung kausap ko, sir. Andito po, sir, yung resibo ko, sir. August 30, sir, 2021. anyway, is there a representative of the National Bureau of Investigation here? Si Director Listor is here? No. All right, Mr. Chairman, kung ako NBI, magwawala ako rito. Eh, ginamit ang pangalan nyo eh. I'm sure hindi kayo natutuwa. And you can always be able to investigate the alibis being mentioned, di ba? All right, thank you. Thank you, sir. Ano pa po ang ma-share ninyo? Sige. No. Nung umalis po sila, yung leader po nila, may ginanggit po siya na word. Ang sabi po niya na move out. Tapos nagganto pa po siya ng kamay. Move out. Opo. Sabi move out. Nagganon pa po siya ng kamay. Mga kwan yan, mga military term yan. Tactical terms yan ng military or police terms. Move out. Yan yung command pag mag-withdraw. Kasi tapos Withdraw or move out. tapos po yung pagsalita po niya nun, siya na lang po kasi din nung nahuling lumabas eh. Tapos sinundan po namin siya nung pinsan ko, nahingi po kami ng cellphone, tapos kinakatok pa po namin siya sa sasakyan, hindi po niya kami pinapansin. Pinagsaraduhan pa po niya kami ng pinto ng sasakyan na napakalakas. Sir, doon po kami nagtataka na bumanggit sila ng Batangas. Puntahan niyo sa Batangas. Tapos biglang, Manila tough. Kaya kami, akala talaga namin NBI para mapuntahan. Masundan po. Kaya lang, wala na pong tumawag. Akala pa po namin is may ransom. Okay. Mr. Chairman, Yes, sir. kay Princess lang, before the incident, Yes. wala bang nabanggit sa iyo yung mister mo na meron siyang problema sa pagiging master agent, sa trabaho, sa isabo? Basta Sunday night po is tinatanong ko siya, may problema ba? Kasi hindi na po siya, feeling ko talaga may pakiramdam po ako na hindi na siya, ano yun, balisado, parang, Balisa siya? Balisa. Okay. That day or the day before? Sunday araw po na, yun. yun lang araw na yun before. Opo, Okay. Sunday night. And may mga tumatawag sa phone sa kanya. Kaya lang,
ano po yun hindi, mas magsasabi pa yun sa ibang tao kaysa sa akin. Kaya po, sabi ko, may problema ka ba? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi, wala. Basta ang sinabi lang po niya sa akin is, i-clear niya yung name niya. Ayun. Doon na Clear po. niya yung name niya. Opo. And nagtataka din po ako kasi Monday, alam po ng mga papasok doon na umaalis na po siya ng Monday sa bahay. Umuwi na po siya ng Manila. Kaya po bago siya umalis, ayun, naunahan na siya. Nasaan na yung cellphone niya? Ayun po, wala pa rin hanggang ngayon. Kinuha lang po yung mga numbers. Kasama rin sa kinuha? Opo, lahat po. Lahat cellphone namin sa bahay. Alright, thank you, Mr. Chan. Thank you, sir. Ano, okay na kayo? Sabi na niyo lahat? Maituro lang po sana kung saan nilagay, sir. Ha? Maituro lang po sana. Alam ko po may nasapaalam nito. Kung saan dinala, yun na lang po para matapos na tayo. Ituro nyo na lang para at least may closure. Ang hirap. Sobrang hirap nitong pinagdadaanan namin. Dahil pa po namin, hindi kami matayan. Araw-araw hanggang kailan po kami maghihintay. Ituro nyo na lang po. Alam kong may nakakaalam nito. Sige na po. May mga naiwan po eh. Sa ngayon, wala makapagturo sa inyo. Dahil yung May mga scammer po. Senator, may mga scammer. May mga nagte-text. Alam daw nila. May mga willing natatakot. Yung iba, pera. Diyos ko, kami na nga po yung biktima. Kami pa yung ginaganito. Grabe. Tapos ngayon, hindi po namin alam kung ano mangyayari sa amin after this ko. Matatakot ba kami? Security po ba kailangan namin? Ang hirap po nung kami na yung biktima. Kami pa yung nabubuhay sa lungkot, sa takot. Nag-uusapan po ng lahat. Ordinaryong tao lang po kami. Ang hirap po lumabas ng bahay na hindi mo alam na delikado kayo, mga kaibigan, wala. Umiiwas kahit sino dahil delikado daw. Kanino kami dapat mag-ingat, Senator? Huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Kaya nga tayo nag-imbestiga dito para mabigyan ng hustisya yung pagkawala ng inyong mahal sa buhay. Huwag kayo matakot. Kahit sino ng tao na yun na nasa likuran na pagkawala ng inyong mahal sa buhay, may buhay rin yan. Hindi niya matatakot yan. Pareho lang tayo, tao sa mundo. Dadaan lang tayo dito sa mundo. Kaya dapat huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot. Sinasabi ko sa iyo, andito pa rin ang gobyerno. Kahit na part of the government yung akusado ninyo, ang ibang akusado ninyo ay mga miyembro ng Philippine National Police, hindi po sila ang buong gobyerno. Meron pa rin part ng gobyerno na maaasahan ninyo. Kaya huwag kayong matakot, andito pa kami. Witness Protection Program po ay i-apply namin kayo. Huwag kayong mag-alala. Andito si Senate President, hindi kayo pabayaan. Siya mag-firma ng request for... Tataka na lang po kayo yung piggy bank kasi talagang walang-wala talaga. Talagang inano nila, oh. May dugo pa nga po yun. Hindi ko na alam yung piggy bank na yun kung nasaan. Kasi po, ginano nila yung pera, imbis na buhatin nila. Kaya, dumugo pa yung kamay ng isa. Grabe. Kaya, kailangan ng pera nung kumuha. Pero sana, ibalik nyo na lang po yung tao kahit kinuha nyo ng lahat. Yung tao po, yung buhay ng taong importante. Grabe. Tama yung sabi ni Senator De La Rosa. May matakot. Una, pag may nangyari sa inyo, alam na natin kung sino hahabulin. Hindi sila loko-loko, nagagalaw pa ng kahit ano. But anyway, we'll make sure. I'll order the Sergeant at Arms to give you security doon sa inyo. Thank you po. Hanggang hindi natin nasusolve itong asunto na to. Yung mga naririnig kasi natin, medyo baka gustong pagbutihan ng mga... Naitulong din naman po si John Lasco sa part ng online kaya humihingi rin po kami ng tulong sa mismong head niyan. Kay Mr. Ang. Kay Mr. Ato. Baka po sakaling matutulungan niya rin kami. Sir. Well, kung may tutulong sa pamilya, tutulong naman kami. I mean, pati naman sa... investigation. Sabi namin, tutulong kami sa inyo. Maraming salamat, Mr. Atong Ang. Para maibsan naman yung kanilang
kalungkutan. Yung pong kami ni John Lasco, nandito din po gusto din. Ha? Yung mother po ni Ricardo Lasco. Yes po, ma'am. May gusto kang sasabihin? Gusto ko pa lang pong malaman, masabi doon sa mga kumuha sa aking anak, hindi mo siya masama. Nagtatrabaho lang po siya. Ang kinabubuhay namin hindi sa talpak. 2 years pa lang, dati na kaming meron. Nakakaraos kami sa buhay. Passion niya lang yung pag-alaga ng manok. Kaya sa mga taong kumuha, may magulang din kayo. May anak din kayo. Bakit ganon? Kinuha niyo yung anak ko. Hanggang ngayon, nagdudusa ako. Masakit. Masakit sa isang ina na nawala ng anak. Linggo pa lang nun, tinawagan ko si anak. Mag-iingat ka. Opo, mami, wala naman akong kausap na mga ano. Yan lang po ang masasabi ko sa mga tao kumuha sa aking anak. Napakalipit niyo. Wala kayong puso. Bakit ganun? Sana sinuli niyo na lang yung anak ko. Kaya kami kahit lahat. Ibigay namin yung aming kabuhayan. Mabalik lang yung aking anak na buhay. Pero wala. Lahat kinuha niyo. Isa't kalahating buwan pa rin yung anak niya. Lahat kami ang nabubuhay sa kanila dahil nagagatas, naglalahat. Tulong-tulong kami mag-iina. Gano'n kasakit sa isang ng pamilya, gawin niyo yung gano'n. Pero rin lang naman ang anak niyo. Sana nagpadagdag na lang kayo. Pero pa rin ang kailangan niyo, di ba? Muli ang higyan niyo, hindi na may babalik. Napakalupit niyo. Yun lang ang masasabi ko. Sige po, ma'am. Hindi po tayo hinto dito sa ating investigasyon. Hanggat hindi natin ito matapos. Tapusin po natin ito. Huwag kang mag-alala. Yung si May Kernel, yung team leader ng PIB, pinatawag ko yung kanina. Kernel Abilino. Yeah, take your seat. Please raise your right hand, sir. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Thank you. Please take seat. Before Colonel Abilino, please give the floor to our colleague from the lower house, Honorable R.D. Teves Jr. He is invited by this committee to shed light on the allegations about conspiracy and everything. You have the floor, Congressman Teves. Yes, sir. Thank you, sir. No, good afternoon. Sorry, I was very late. I came from another meeting. Inimbitahan nga daw po ako dito dahil sa conspiracy na something, but hindi ko na narinig yung portion na yun because I fell asleep when I was watching that Senate hearing. I saw the first portions. So, if I may be enlightened on, hindi ko alam anong conspiracy yung sinasabi. Narinig ko lang yung pangalan ko noon. Just for the record, Congressman Teves, during the first or second hearing, Mr. Atong Ang intimated that apparently there is a conspiracy from among the other licensees. Parang napag-isahan siya na sirain yung kanyang reputasyon. So, nabanggit ang pangalan mo, pangalan ni Bong Pineda, ni Gerald Casculan, at saka yung isa pang mayor, at saka yung iba. But lately, the statement of Mr. Atong Ang, sinasabi niya na Congressman Teves, mukhang wala, mukhang hindi involved. Yeah, kinler rin naman niya yung pangalan mo. He's just emphasizing Bong Pineda. Bong Pineda, and apparently General Casculan.
Yes, Your Honor. Ano lang, sabi, conclusion lang yun. Okay. Yan ang kanyang pakiramdam. Kaya, to give you the venue to give your side para sabihin nyo, nabanggit yung pangalan ko. Hindi mo na ako binigyan ng tsansa ng aking mga kulig dyan sa upper house na makapagsalita. Then, kaya, we deem it proper na imbitahan ka namin para mag-share ka rin ng yung side kung ano masasabi mo, Congressman Teves. Yes, una-una dagang salamat, sir, no, for inviting me here, giving me the chance to makasalita naman sa side ko. Unang-una, hindi po ako licensee, at pangalawa po, kung conspiracy man kalaban kay Boss AA, magkaibigan naman po kami. Kaya, malamang hindi ako kasama dun. Matagal namin magkaibigan. Yun lang. Thank you. Apparently, hindi ikaw yung sinasabi, David, eh. Deputy Speaker. Thank you. Thank you very much, Congressman Teves. Maraming salamat. So, balikan natin si Colonel Avellino. Nakapag-oath ka na, di ba? Nakapag-oath ka na? Yes, sir. Opo, sir. Kailan ka naging chief ng Provincial Intelligence Branch ng Laguna? Kailan at hanggang kailan? Kailan nagsimula at natapos? About 9:40, 9:35, sir. I was informed by the... Kailan ka... November 18 po, sir. I received the order November 18, about 9:40 in the evening of November 18, sir. 2020. 2020? Yes, sir. Opo, sir. November 18, 2020? Yes, sir. Hanggang? Okay lang, sir. Medyo magulo yung order ko that time, sir. November 18, I received the order at about 9:40 in the evening of November 18, 2020. Technically, ako yun, sir, yun chief PIU. The schedule of turnover ceremony, together with yung Kalamba, yung mga ibang, mapapalitan, sir, ng November 19, 2020, sir, at 10 a.m. Nung hapon din yun, canceled ang order ko hanggang na-reassign ako ng November 27, 2020, sir. Naalis ako sa, sir, sa PIU ng October 19, 2021, sir. 2021, sir. October, when I admitted to be part of the PSOSEC, sir. And undergoing ako ng OSEC, sir, ngayon. So, gaano kahabang stint mo as PIB? Almost 11 months, sir. 11 months? Opo. So, during this 11 months, ikaw ang chief ng PIB na yan? Yeah, opo. So, 2020 nag-start, di ba? November 27, 2020 po. 2020, 2021. So, most likely, lahat ng nangyayaring abduction doon sa Bungan, sa Santa Cruz, Laguna, ikaw ang chief ng PIB? Yes, sir. So, ano nakarating na impormasyon sa'yo? You are the intelligence chief. Imposibleng hindi mo alam ang nangyayari doon sa area mo. Anong nangyari? Paano mo nalaman? Yung 4th District team member, sir, inform me about doon sa nagreklamo na nagpapablatter, sir, sa Santa Cruz CPS na allegedly may nawawala po raw at nagpapablatter doon sa Santa Cruz CPS. Subsequently, sir, si Sir Pitalio, may provincial director din, also inform me. Pero hindi ko na po nasabi sa kanya na nagsabi rin sa amin nagsabi rin sa akin yung team member ng 4th District. Immediately, tumawag ako kay sir, tumawag ako sa Chief of Police ng Santa Cruz MPS, then Ma'am Gawiran, para mag-coordinate kung ano yung mga detalye po, sir. And I directed yung team supervisor po, for the information of everybody po,
may 4 pong district team ang Laguna PPO. At ang bawat pong distrito ay minamanduhan ng isang opisyal. Noong time na yon, sa 3rd at 4th district team, ang team supervisor ay si Lieutenant Sasaluya po. So doon sa allegedly doon sa nakuha namin information ay directed Lieutenant Sasaluya to closely coordinate with the and help yung COP po ng Santa Cruz MPS po. Dito ba siya? Si Lieutenant Kasaluya? Katalulo? Opo. Andito siya? Imbitahan nga ninyo, paupuin dyan. Sige, continue. In other words, Mr. Chairman, in other words, Colonel, itong area na to, ng pinangyarihan, nitong pinag-uusapan ngayon ay hindi ikaw ang on top of that particular area. Itong sinasabi mo si Lieutenant, lang po, excuse me po. Ang Chief PIU po, overseeing more or less 80 personnel, meron po kaming tracker team. Meron po kaming PSOU. Meron pong 4 na distrito. As well as the office personnel. More or less 80 personnel. Ako po yung nagsusupervise ng more or less 80 personnel. So, hindi ko po kakayanin talaga lahat yon. So, lahat po ng district team o lahat po ng team ay meron po talagang designated na officer. In this case, dito sa area na to, na pinangyarihan, sino yung designated officer? Kung yung tungkol po kay dito po doon sa kay Ma'am Lasco po, it is not Lieutenant Sasaluya kasi matagal na po siyang na-relieve. If I'm not mistaken po, may relieve na po si Lieutenant Sasaluya sa PIU. And also, may I allow, sir? Kung hindi na si Lieutenant Taduya no August 30, sino na? Captain De Guzman po, sir. The team supervisor po, opo. Andito rin si Captain De Guzman? No, sir. Yung mga whereabouts ng mga tauhan nila, you would know? Yes, sir. Kasi I closely coordinated with the COP of San Pablo CPS. I personally, sir, nandun ako sa area at nagpapa-allot kami. Captain De Guzman, the 3rd district team. Ako po ang 2nd district team ng PIU kasi ang dami po yun base dun sa sinabi sa amin. Marami yung tao. Hindi kakayanin po ng SWAT lamang ng San Pablo. Sandali. Ako naging City Intelligence and Investigation Chief ako ng Davao City. Napakalaking area. Kahit na buong Laguna, pwede yan mapasok sa Davao City kasi hanggang Mount Apo. Puput na Mount Apo, Davao City pa rin yun. Biggest city in the world in terms of land area in Davao City. Pero, kung may gagawing kalukuhan yung aking mga tao sa intelligence, sigurado mamumonitor ko. Ikaw ba, kung may gagawing kalukuhan ng mga tao mo, blind ka pa rin, hindi mo maalam? Alam ko, sir. Alam ko po. Alam mo? Opo. So in this case, dalawang cases. Itong kaso ng pagkawala ni Lasco at yung kanina, yung dalawang magkapatid, ini-implicate itong mga tao mo sa Provincial Intelligence Branch. Anong masasabi mo ngayon? Sir, si Staff Sergeant Paghangaan po is not assigned in intelligence branch of the Laguna PPO. Hindi po siya assigned. Saan siya assigned pala? Assigned po siya sa Binyan CPS. Kaya nagtataka po ako, ni-implicate dito yung PIU na hindi naman po siguro former PIU po si Sergeant Paghangaan.
Pero PIO siya. So, Pero naging PIO siya. Opo, sir. Matagal na po siyang wala sa PIU po, sir. So at that time, Mr. Paghangaan, yung time na nawala si June Lasco, nasaan ka noon? Anong assignment mo? Sir, sa ano po, Binyan City Police Station, sir, Laguna PPO, sir. Binyan City Police Station, sir. Laguna, sir. City Police Station. Yes, sir. Andun ka? Sir, nung time po na yon, off-duty po ako nung August 31, August 30, 2021, sir. Nag-deliver po ako ng sabon, sir, noon. Mayroon po akong mga original na resibo, sir. Conversation, sir, ng text message sa amin, sir, nung na-order, sir. Pwede ko po bigyan yung family, sir. Para makita po nila, sir, yung date. Saan yung nag-deliver ka? Sir, sa Pila, Laguna, sir. Pila? Pila, Laguna, sir. That's 41 minutes away from the crime scene. The alibi is very weak. I'm sure, sabihin ng mga abogado. Anyway, so hindi ka na pala sa PIU. Si Patrolman Navarrete, Colonel. Excuse me, sir. Mag-swear muna si Kwan. Hindi pa pala ito pag-swear. Sir, Paghangaan, please. Pati si Paghangaan. Dalawa na po kayo. Sino pong ano? Hindi pa daw, sir. Oo. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you. Please take seat. Sige, sir. Continue. Well, as practiced in the Senate, the testimony that you started giving us already earlier is classified as part of your oath. Anyway, so si Patrolman Navarrete, PIU siya, Colonel? Si PIU po siya assigned as detached, parang ang mother unit po niya is na PIU. Kasi since yun sa 4th District, 4th District team has lack of personnel, sir. We sometime kumukuha po kami ng tao sa station. So, noong August 30, under sa inyo? Yes, sir, opo. Anong alam ninyo sa mga pangyayari sa kanila? Come again po, sir. Anong alam ninyo sa mga pangyayari? Kung sabi nga, yung mga tao sa ilalim ninyo ay alam ninyo. Hindi maaaring hindi, lalo na kung gagawa ng kalokohan. Anong natulugan ninyo rito sa mga pangyayari? Sir, kung ang niyo sa akin yung opinion ko bilang isang leader, ang mga tao po niyan ay sila po yung grabe ang sakripisyo sa baba. In so far as I am concerned, yung trust and confidence ko po ay sa kanila. Kung inaakaswahan po sila ng mga ito po, ng mga yan, let the rule of law follows. Pero in so far as I am concerned, ang tiwala ko sa mga yan, sir, sobra. Baka hindi nyo po alam yung war on drugs. Sobrang ginawa ng mga yan. Kaya, hindi natin pinag-uusapan yung war on drugs dito. Baka pag sinabi ninyo war on drugs, baka tokang ay bintang sa inyo. Hindi ganun pinag-uusapan. Tiwala kayo. So, alam nyo yan kung nasaan siya saan sila ng August 30? Yes, sir. Opo, sir. Alam nyo kung nasaan kahit sila? ako po ang magte-testify. Akala ko ba si Paghangaan wala na sa'yo? Ba't Hindi mo alam kung nasaan siya? Si yun aking under lamang po. Si Sergeant Paghangaan, di ko po kayang... yun ang tinatanong yun ang sinasabi nung isa We're not asking for... Tinatanong ko kung alam nyo may nangyaring kalokohan doon. All you can do is answer, say no. If you don't know. Bakit bibuild up pa ba? Sa war on drugs pa? May ICC problem na nga tayo sa war on drugs Opo, sir. Ano pinagayabang niya mga yan? Huwag ganun. Tinatanong namin kayo ng mahusay answer the question. Hindi pa pwedeng gano'n. Parang nangyayari dito, palalabasin nyo yung 4 na babae rito at yung 2 testigo kanina, lahat nagsisinungaling. Ay dahil tiwala ka sa mga tao mo. Hindi gano'n. Akala ko ba rule of law? Tingnan natin ang mga alibay. Alibay nung isa, napakahina, ang lapit niya Alibay nung isa, iba sinasabi. General Cruz, you know what to do.
Yes, sir. May I add something, sir, that was not mentioned by the partner of victim Lasco. Actually, sir, nag-umpisa ito lahat. Kung bakit naging persons of interest itong mga former personnel of the Provincial Intelligence Branch of the Laguna PPO. Nag-umpisa po ito nung aming pinuntahan itong Indon Brothers, wherein the names of Navarrete, Rosas, and Claveria were mentioned. And of course, kasi sinasabi natin, yung commonality, common denominators, doon po kami nagbabase as investigators. So, kailangan naming tumumbok ng tao, pangalan ng tao, o grupo ng tao na maaaring may motibo para gawin ito. And when I was directed by our GPNP and our Senate Committee Chairman, Senator De La Rosa, to include in our investigation the other 3 missing persons involving 2 cases, and that is San Pablo incident and May Kawayan incident. So kami po as investigators kasama ng aming legal officers we are conducting daily case conferences about these missing persons. Halos maghapon po kaming nakababad sa aming conference room. At kami nagbabalitaktakan, nagpapalitan ng mga kuro-kuro. And we decided to check and consider these people from PIB. Nasubukan namin na kuhanin ang kanilang mga larawan and bring these pictures and photos to the witnesses. At sabi nga po namin, sa kaso ni Lasco, ang mga nandoon sa pinangyarihan are not just simply witnesses. They are victims and complainants. Madalang po nangyayari sa ating mga investigation that witness is a victim and victim is a complainant. Ito po yung pagkakataon na sinumantala namin. Because the witness in this case are motivated to continue finding the truth because they are complainants and they are victims. Dahil nawalan din po sila ng mga kagamitan. Kung kaya po nang pinuntahan namin si Princess, the partner of Mr. Lasco, sa totoo lamang po, ayaw na rin niyang mag-postro doon sa case. But we convinced her. Kung kaya po nag-attempt po kami at pinuntahan siya, o hindi mo po nag-attempt, pinuntahan po siya ng ating mga investigador, bringing photos, the record or the PNP photos of these former PIB personnel. At sinamahan po namin ito ng mas marami pang bilang ng mga larawan. Umabot po, according po sa ating team leader, ay 28 larawan po ang aming pinakita. Just to make sure na hindi parang isinusubo namin itong mga larawan na ito. And ang una pong nalaman namin, tinuro po ni Princess without any hesitation si Paghangaan. Na hindi po niya binanggit kanina dahil sa araw na lumipas po ay baka maaaring siya nagkakaroon ng alinlangan. By instinct, tinuro po ni Princess si Sergeant Paghangaan. At ako man po bilang director ng CIDG, I don't want to talk about a case without getting first-hand information from the witness. Kaya po lahat po ng mga witness na ito ay aking personal na kinausap sa aking opisina. To make myself also to have a first-hand information directly from the witness. Kinukuhanan po namin ang kanilang mga reaksyon when the time they identify photos or suspects in front of us to
at least to morally convince the investigators na maaring sila nga yung itinuturo. Mahadalang po yung pagkakataong 4 na babaeng walang kakayahan o helpless persons to consistently identify policemen at that who can make harassment on them after this investigation. So, yan po yung aming basihan. And of course, may dagdag ko lamang po, when they visited my office we even included them in our case conference meeting or meeting in our conference room. At we consistently in-identify po ni Princess si Sergeant Paghangahan. So, yun po yung aming mga basihan to make sure na hindi po kami nagkamali sa aming sumusunod na aksyon in establishing probable cause against persons identified by witnesses. So from this, kahit ano po ang sabihin ng aming makasamang pulis na inaakusahan ngayon, we will continue filing the case because we believe that these witnesses are credible. They are victims and they are complainants of these cases. So after this, sir, we are preparing the appropriate case regularly to be filed before the DOJ until such time that preliminary investigation will be conducted. At yung mga susunod na action before filing, hopefully, a resolution will be filed before the court, and the next is the issuance of warrant of arrest before we effect the arrest of this. Hopefully, sir, we will be successful in filing these cases in court, sir. Thank you, General Cruz. Very laudable work. Thank you. Mr. Thank you, sir, Chairman. Your Honor, sir. Mr. Chairman. Yes, go ahead, Senator Bonitas. General Cruz, you might have forgotten and omitted your internal services and perhaps NAPOLCOM. Are Yes, these on the table, or will you just rely on the DOJ? I'm sorry, sir. Meron ka pa mga dalawang opisina na pwedeng paglagdaan ng Yes, sir. That will be automatically be done by the CIDG. We will be coordinating with the Internal Affairs Service of the PNP for the filing of administrative case. That's all. Thank you. Sir, Yes. may I be excused? Thank you. Papaulit ako. Sniglos, salamat. Salamat. Thank you very much. Colonel Abilino, nabanggit mo kanina na sobra ang tiwala mo dito sa mga tao mo dahil nga talagang nagtatrabaho sila. Nabanggit mo pa yung war on drugs na grabe ang trabaho nila. Thank you for that, kung grabe ang trabaho nila. Basta within the legal bounds of the law ang ginagawa nila. Yes, sir. Opo. Ha? Opo, sir. I commend that. I commend you for that. Kung nagtatrabaho sila ng gusto, basta within the legal bounds. Hindi Yes, sila sir. gumawa ng illegal. Yes, sir. Opo. Kasi kahit na anong gawin mo dyan, pag illegal ang ginawa mo, mananagot ka pa rin talaga, di ba? Yes, sir. Opo. Kaya, balikan ko lang yung command responsibility mo bilang chief ng Provincial Intelligence Branch. You should know your men. Pag may ginawa silang kalukuhan, dapat na-stop mo na. Hindi na, isang kalukuhan pa lang, kung it has come to your attention, dapat inaksyonan mo na kaagad at sana wala nang masusunod pa na pangyayari. Pero, I don't know how you control your men. Bakit umabot pa dito sa 2 kaso na na-involve yung tao mo? That's just a piece of advice
bilang isang opisyal ng pulis dahil alam mo naman, dumaan din ako sa trabaho mo. Yes. Naging chief rin ako ng intelligence, naging Arthur rin ako. Kaya dapat bantayan natin ang tao natin kung anong ginagawa. Although hindi man talaga natin sa mabantayan 24 hours a day. Dahil nga may kanya-kanyang buhay yan sila eh. For being the commander, you should use your initiative to monitor all the activities of your men. Di ba? Yes, sir. Thank you. Senator Tolentino, go ahead. Chairman, for the next round of questioning, I would prefer a select batch of non-related agencies that probably are still connected but not related to the missing Sabongeros. And I refer to Bangko Sentral ng Pilipinas, Department of Trade and Industry, GCash, Paymaya, PAGCOR, and Games and Amusement Board. Isang ratsada na lang po yan. Pero tapusin muna natin to, Mr. Chairman. Napakahalaga po nito. Yung sa akin po is to beef up our laws because the purpose of this investigation is to craft legislation. And that is our job. Ano po yung mga batas na dapat balangkasin, ano yung dapat punuan, ano yung dapat i-revise, i-modify, dahil kung sapat po yung batas at pinapatupad talaga, hindi po mangyayari ito. Kaya yung sinasabi ko during the last 2 hearings, may bungi po sa batas. Kaya yung po yung pinag-ugatan nito, and because this is an aid of legislation, trabaho natin po bilang mga senador na gumawa ng remedial legislation para po matugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan at hindi na po maulit ito. Yun po yung ating sagradong tungkulin dito. But bahagi po rin ng inyong trabaho ng komiting ito, malaman, matuntun kung sino yung dapat na isakdal at may kasalanan. Na mabigyan din naman po ng hustisya itong mga pamilya na nawawalang mga kamag-anak. Yun po lamang, Mr. Chairman. So at the appropriate time, kung may oras na po sa investigasyon, tatanungin ko po yung mga nabanggit kong konti lang po, mga ahensya, at kung maaari po, ako po kung nakakain na po ata lahat, ako na lang po ata hindi kumakain dito, si Mr. Ang hindi pa rin nakakain, kung pwedeng sumubo muna ako kahit kaunti sa likod, at babalik po ako, Mr. Chairman. Hindi ko po kayo iwanan. Yes, thank you, Senator Tolentino. Habang andito sila, tapusin na lang yung update na sa ADG, then afterwards, i-dismiss natin sila, paupuin natin yung PAGCOR, ano yung sasabi mo? Bangko Sentral? Bangko Sentral, Games and Amusement Board, DOJ, at yung dalawang non-bank entities, yung Paymaya at GCash. Sino pa ba yung nabanggit ko kanina? Gutom na po ako, kaya nalilimutan ko na eh. Okay. We will do that. Ko po. Kasama po ang DTI, ang Department of Trade and Industry. Thank you. Salamat po, Mr. Chair. Thank you. CIDG, do you have updates? Any more updates? So far, sir, those are the positive updates that we have. The 2 updates on the 2 cases among the 8 cases that we handled. And right now, sir, the CIDG is continuously conducting backtracking efforts to gather more evidence and witnesses for the eventual solution of these cases. And lastly, sir, the Philippine National Police assures the Filipino people and the victims' families, and of course this honorable committee, that the investigation will not stop, and until these cases are solved and justice is finally served. That's all, sir, for the CIDG, sir. Thank you. But before we rearrange our positions, sitting arrangement, i-take up ko lang itong isang kaso, yung case number 7, doon sa Shell gas station, may Kawayan, Bulacan. Andito yung si Cristela daw, the common law wife of Janver Francisco. Andito? Ma'am, pwede kayong umupo dito? At saka yung taga-Commission on Human Rights na kumuha ng pilabit niya. Human Rights, andito ba? Okay, please.
Ma'am, pwede na kayong may sus. Salamat ha, salamat sa inyo. Dito na lang si Ladaw at saka yung human rights. Pati NBI. Pwede po kayong tumayo, ma'am. Si sir nag-oath na po last hearing di po pa, sir. Yes. Tayo lang po. Opo. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you. Please take seat. Thank you, Miss Cristila daw. Ikaw yung common law wife ni Janber Francisco na inabdak doon sa gas station ng Shell gas station sa may Mikawayan, Bulacan. Yes po. Okay. Meron kang sinumpaang salaysay doon sa human rights. Yes po, meron po. Pwede mo ma-share sa amin? Noong April 18 po kasi, nung nagpaalam po siya na bibili siya ng pagkain po namin. Tapos, April 18 po ng 5:45 po yun. Tapos, April 18 ng 7:30 p.m., nakita ko po na nalilimas na sa account niya yung pera niya. Nalilimas na po sa account niya yung pera niya. Then, nilagyan niya po ng details yung pagkalimas sa kanya na hugot. Nakalagay po sa account niya. Si Janber Francisco ba ay ano siya? Ano po siya? Gold agent po siya. Ano na? Gold agent po siya sa sabong. Online sabong po. Board agent? Gold po. Board agent. Gold, opo. Tapos po, nung time po noon, hinahanap ko na po siya. Tapos hindi po siya umuwi nung April 18 din, nung gabi. April 19 po, sinabi ko po sa mother niya na hindi po siya umuwi. Then, tinanong po siya ng mama niya, nung last hearing po na nagpunta po dito, na sabi po, na may inaasikaso lang daw po siya. Tapos nag-send po siya ng picture niya. Nag-send po siya ng picture niya that time nung sinabi niyang may inaasikaso daw po siya. Tapos April 20, may po sa akin na vendor na nadukot nga daw po siya nung April 18, 5:45, mga ganon, around 5 to 6, sa Shell Banga, may Kawayan, Bulacan. Then pinuntahan ko po, nireport ko po agad sa may Kawayan Police. Inasikaso naman po nila ako nung time na lang, tapos hanggang kinabukasan. Tapos pinuntahan po nila yung sa may Shell para kunin yung CCTV. Hindi po nila agad binigay yung CCTV kasi po kailangan daw po, sabihin mo na daw sa may-ari nung Shell. Then April 24 na po binigay yung CCTV. Pero nung April 21 pa po, or 22, pinakita po yung mga coordination sa amin ng may Kawayan Police. Then pinuntahan po namin nung mother ni Janber, lahat ng family niya, yung mga coordination. Ano yung ibig mo sabihin ng coordination? Na yung mga may coordination po sa kanila daw nung April 18 to 19. Na? Ano coordination? Mga Pampanga po, tsaka Camp Bagong Diwa. Mga pulis ito? Opo, mga pulis po. Pulis ng Camp Bagong Diwa at pulis ng Pampanga? Opo. Tapos pinuntahan po namin yon. Tapos hindi po kami nakapasok. Then po, nung mga April, sinubaybayan po namin nung mga taga-pulis may Kawayan, yung CCTV ng mga dinadaanan nila. Sandali, bago tayo magpatuloy ha? Opo. Gusto ko lang i-establish kung aside sa kanyang pagka-board agent ng Isabong, saan siya board agent? Board agent ng anong kumpanya? Sa online sabong po. Online sabong? Anong? WPC din po siya. WPC? Opo. Pero lang siya, gold agent lang po siya. Board agent? Opo. Gold po. Gold agent? Opo. Gold pala? Opo. Gold agent. Ano palang diferensya ng gold agent at saka... Mas mataas po yun sila. Ha? Yung gold agent po, medyo mababa po yun. Mababa ang? Mas mababa po yun sa master agent. Yung gold? Opo. Okay. Tapos, hindi ba ito involved sa drugs? Yung hindi po siya sa drugs. Hindi po kami involved sa drugs. Hindi po. Never po. Ka? Opo, promise. Wala po siyang record kahit saan about drugs. Wala po.
Okay, patuloy mo. Then tapos po nung mga April 21, mga 21 to 24 binigay po yung CCTV. Then pinasikaso po ako ng May Kawayan Police. Inasikaso po nila ako na sa lahat. Then nung in-stop na po namin yung subaybay sa CCTV, nahanap ko po yung isa sa sinenda ng pera ni John Bear Francisco. Nahanap ko po siya. Then, saan mo nahanap? Sa Facebook po. Tapos may message ko po siya. Tapos nakipagkita po yung May Kawayan Police sa kanya. Kami po. Okay. Para hinyan-check po siya ng salaysay kung kanino galing yung pera. Sabi po niya, ay, yung May Kawayan Police po, sila po humingi ng salaysay doon. Ang sabi po nung, parang pinasend lang daw sa kanya. Pinasend lang daw po sa kanya, tapos kinuha lang daw ng tao. Then nung mga April, nung na-stop na po yun yung salaysay nila, lumapit po ako noon sa NBI. Marami po kami pumunta sa NBI. Nasikaso po kami ng NBI, as in, lahat po ng inasikaso kami. Nung lumapit na kami. Saan opisina ng NBI ka pumunta? Sa nung una po, kasi sinasabi, daw po, connected nga daw po sa drugs, ganon. Pinuntahan ko po sa Task Force Anti-Illegal Drugs. Sila po, may mga kasama po ako na mga naunang nadukot na family nila. Tapos, nagkakitaan po kami ng CCTV, isa lang po yung mga dumukot sa amin. Yung mga iba pong kasama ko. Dinukot din po yung family nila. Pakiulit ka, isa lang? Isa lang ang dumukot sa amin lahat. May mga kasama po ako. Ha? May kasama? Opo. Naman na isa lang? Sa CCTV po. Tsaka nakita po yung mga tao doon. CCTV? Opo. Tapos, sir po, nakuha po ng NBI yung tao. Yung asset, dalawa. Nakuha ko rin po at nakausap ko yung dalawang asset na yon. Tapos nakuha ko po yung relo ng asawa ko sa kanila. Yung relo po, ito. Inamin din po nila sa harap ko na binigay daw po ni John Bear Francisco sa kanila mismo nung araw nung nadukot sila, yung relo niya. Bakit binigay sa kanya? Ewan ko po, yun po ang hindi ko alam. Sabi niya po binigay daw po yun nung araw na dinukot po daw siya. Si attorney, can you confirm na asset talaga ito ng NBI, itong dalawa na sinabi niya? Sir, first of all, sir, good afternoon, Mr. Chairman, and to our fellow resource speaker, sir. Sir, I cannot, first of all, sir, I am the Regional Director of National Capital Region in BI. The case that being mentioned by the lady here is a active case being investigated, sir, by our anti-illegal drug task force. So I cannot really comment on that, sir. That's a separate unit, a task force. But after this hearing, sir, I will immediately ask or coordinate with the TFID, our task force anti-illegal drugs, because, sir, we all know that their investigation is strictly confidential. So gagawin ko po lahat, sir, para ma-verify natin yan. Pero one thing I can say, sir, is that we studied the video, the footage na tinutukoy ni ma'am, yung kidnapping nga sa Bulacan on April 18, something like that. At it was really a drug operation. Na-confirm naman po ng task force natin, pero yung detail po, hindi po ako nakapagtanong sa kanila. Okay, so confirm ng task force, anti-drug task force ninyo, na it was a legitimate anti-drug operation? Yes, sir. Parang ganun, sir, ang sinasabi nila. So I am, actually, sir, I am requesting, na-busy sila last week dahil sa trabaho nila sa Quezon, sir, yung malaking hall ng ano. Okay. So I'm requesting really conference with them para upuan namin ito. Kaya nga, kung yes, sabi nila na legitimate anti-drug operation, bakit nawawala yung tao? Hindi makita ngayon, missing hanggang ngayon. Yes. Sir, kinonfirm lang nila, sir, na it is a drug operation. Hindi, by whom? By I think, the PNP, sir. I think parang ganun. Oo. So, meron dito siya, sa pinabit niya, RDEU daw. RDEU ng NCR. NCR. RDEU. Nagtataka ko, bakit missing ang tao kung legitimate yun? Pero
anti-drug operation unit ninyo, task force. Yes, sir. I will verify on that, sir. But yun nga, sir, confirm nila na isang drug operation yung video. With respect to the video lang, sir. So, hindi rin naman kami basta makapagtanong sa kanila ng mga details, sir, kasi that's very confidential. Pero with this development, sir, I will coordinate with their head, Attorney Galicia, sir, para mabigyan ng linaw po ito. Please. Immediately. Thank you. Thank you very much, Please. Mr. Tuloy mo. Tsaka sir, noong April 19 po, ang dami po niyang minessage na na naghahanap po siya ng drugs. Ang dami po niyang minessage sa messenger niya na naghahanap po siya ng drugs. Sino nag-message? Yung FB po ni Janber Francisco. Opo, tapos po, wala po siyang wala pong kumakagat sa kanya kasi hindi naman po ganoon yung linya niya. Walang maniniwala sa kanya. Then meron pong isa na... So ibig sabihin, anong tingin mo doon? Hindi ko po alam kasi nung time po noon, sabi po sa akin... Missing na siya, that time, ha? Missing na po siya na. Habang missing siya, naghanap siya ng drugs through his April 19. Opo, through messenger niya. So, ako, pulis ako madali ko na sabihin na ginamit ng mga tao naghawak sa kanya ngayon yung kanyang account para palabasin na involved siya sa drugs, na naghahanap siya ng drugs. Yes. Yan ako simple ko lang yan. Yung tao na may hawak sa kanya while he is missing, ang gumagamit ng kanyang account para palabasin na he is into drugs. Opo, tas po, may video po siya na naghahanap po siya ng drugs. Tapos yung mata po niya doon, parang galing siya sa iyak. Sobrang balisa niya po. May video po siya doon, na-videoan po siya nung sinend po sa akin ng, marami na po kasi nung time po kasi na ako ng missing siya. Ang dami na nag-send sa akin na mga video po, tsaka mga message na naghahanap daw po si Janber ng drugs. Na, may mga screenshot po ako noon. Tapos po, nung last na message... Ilang years na kayo nagsama? 2 years na po. 2 years? Opo. Sa 2 years yung pagsasama, obserbahan mo ba siya na gumagamit ng drugs? Hindi po. Wala pong ganun. Never po. Sigurado ka? Opo, promise po. Hindi ka pwede magsinungaling dito, Opo. Never po talaga. Okay. Matagal na po kami. Naghihiwalay lang po talaga kami. Tapos, nagbabalikan lang kami. Pero, never po talaga. Never po. Sige, tuloy mo. Tapos, noong April 19 po na siya sa mga message namin na nagme-message sa akin. Noong April 20, doon ko lang po nalaman na nga po siya, na nadukot na daw po siya. Tapos, neto na po, nung inasikaso na po kami ng NBI lahat ng mga nadukutan na family, tinulungan po kami ng NBI. Nakuha po nila yung 2 asset noon. Nakuha ko din po doon yung relo ni Daddy. Pero yung relo po ngayon ni Janber is nasa pangangalaga po ng NBI. So, saan itong 2 ngayon na asset ng NBI? Nakakulong, sabi po sa akin ng NBI, nakakulong po daw ngayon, pero hindi po sa kaso na nandukot sila. Kasong drugs? Opo, yung kaso po ata sa kanila drugs. Pero inaamin nila na... Opo, inamin po nila. Kasama sila sa pagdukot? Yes po. Inamin daw kasama nila? Mga taga-RDEU daw po. Ha? RDEU daw po. RDEU ng? Camp Bagong Diwa daw po. Camp Bagong Diwa? Opo. Inamin po. This is NCRPO. NCRPO, di ba? RDEU na NCRPO. Ay, ang mahirap dyan kasi, alam mo, kagaya nung kanina, ginagamit pangalan NBI. Ngayon, ginagamit ng pangalan RDEO. To mislead the investigation ba? Mahirap ito. Pero kung ma-confirm natin na legitimate anti-drug operation ito, pero NBI, baka nga RDEO. It depends. Kaya, part of your investigation ito. Yes, sir. Sige, tuloy. Tapos ayun na po, sabi po nung NBI sa amin is nakakulong sila, pero hindi po about sa kaso nila na pandudukot. Marami na po silang dinudukot. Nagsalaysay din po doon yung 2 nakuha ng NBI na asset na simula unang dinukot nila hanggang sa dulo na dinukot nila. Nakausap mo yung mga relatives ng ibang nadukot nila? Yes po, kasama ko po sila. Ano sila? Ano yung mga biktima na nadukot?
Ano po, yung iba, sinabi, ano daw, marijuana, drugs, ganun. Ano? Sa mga marijuana daw po. Ano? Yung iba po, yung mga case po nila, sinasabi daw is marijuana, drugs, ganun po. Drugs? Opo. Hindi kasama sa isabong? Hindi po. Hindi? Hindi po. Drugs, marijuana? Sige. Tapos, ayun po, nung time na po na, edi sabi po, pinaano na po namin sa NBI lahat ng, lahat po ng mga nangyayari, inano na po namin sa NBI lahat. Tapos, nag-aantay na lang po kami ng update. Tapos, nung sabi po ni Mama, sabihin ko na daw po dito, sa mother ni John Burr na, yung about sa case ni John Burr. Okay. May idea ka kung saan nakakulong yung dalawa na asset ng NBI? Alam po nila, sir, sa NBI. Attorney, please, tulungan nyo kami dito, ha? Alam po nila. Allocate dito, saan itong dalawang tao? Yes, sir. I promise this body, sir, that I will update you ASAP. Hindi lang po ako makakomment dahil that's an active case being investigated by the Task Force Anti-Illegal Drugs. Thank you, sir. Thank you. Ano pa? Ano pang Kasi sir, matatanggap ko pa po kung totoo po talagang nagda-drugs yun or nagbebenta. Hindi po Hindi naman po talaga Kaya, pinupush ko po yung case niya before na na nasali daw po siya doon. Hindi po talaga yun siya nagaganon. Kahit saan wala po siyang record. Kaya, lang po talaga yung work niya sa online sabong lang po talaga. Online sabong? Opo. May kaso siya doon? Wala po. Yung work niya lang po, online sabong po talaga. Wala po siyang history ng case na may or wala po. Thank you. Siya DJ, yung may sinasabi siya dito sa kanyang affidavit na meron daw mga coordination papers yung RDEO doon sa Mikawayan Police Station sa pagkandak ng operation against dito sa kay Janber apelido Janber? Francisco po. Janber Francisco. Please ipaproduce nyo itong mga coordination papers na ito. Yes, sir. We will coordinate with Mekawan City Police Station, sir, and to secure those documents, sir. Thank you. Salamat. Thank you po. Ano ba? Meron ka pa sabihin? Wala na po. So, that's all. Opo. Maraming salamat, ha? Thank you po. Thank you. Thank you, attorney.